Ikaw na naman? Talaga bang hindi mo kami titigilan? Ang kapal din talaga ng mukha mo no? Nagagaliiti sa galit na bulyaw na si Lina sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang kapal ng mukha, talagang walang balak na tantanan sila. Hindi ako titigil dahil lang sinabi mo. Gagawin ko ang gusto ko. At wala kang magagawa ron. Kalmado nitong sagot na tila hindi man lang naaapektuhan sa ginawa niyang pagtataas ng boses. Bukod pala sa singkapal ng algebra yung pagmumukha mo, ay ubod ka pa ng yabang. Ayaw mong tumigil? Eh di sige. Pero itong sinasabi ko sa'yo, hindi mo makukuha sa Sabrina. Never. Over my dead, sexy body. Hindi na niya hinintay na makasagot pa ito. Pabalibag niyang isinara ang pinto. Matapos niyang ibataw mga katagang yon sa pagmumukha nito. Akala ni Selena ay muli itong kakatok. Subalit mga yabag na papalayo ang sumunod niyang narinig. Nakahinga siya ng maluwag at nangihinang napasandal sa likod ng pinto. Sa totoo lang, ay hindi na niya alam ang gagawin. Simula nang mag-cruise ang landas nila ng lalaking yon, ay hindi na nagkaroon ng katahimikan ng buhay niya. Hindi niya na mabilang kung pang ilang lugar o apartment na itong nilipatan nila. Subalit palagi silang nahahanap nito. Katulad na lang ngayon, 2 linggo pa lang sila. Simula nang lumipat sila ng tinutuloyan nilang ito. Subalit heto nga, at muli nitong natunto ng kinaroroonan nila. Wala atang lugar na maaari nilang pagtaguan. Kung saan hindi nito sila mabubulabog. Tita Mami, are you okay? Biglang umayos ng tayo sa Selena. Matapos niyang marinig ang boses na yun ni Sabrina, pamangkin niya. Dahil sa inis na nararamdaman niya sa kakaalis lang na lalaki, ay nawala tuloy sa isip niya. Nagising pa nga pala si Sabrina. Ha? Oo naman. Ngumiti siya at naglakad palapit dito. Are you sure? I heard you shouting po kanina. It is because of that guy again? Sino po ba siya? Bakit lagi po siya nagpapakita? Sunod-sunod na tanong ni Sabrina. Saglit na natigilan sa Selena. Sapagkat yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagtanong sa Sabrina tungkol sa lalaki, kung kaya't wala siyang mahagilip na maisasagot. Manliligaw kasi ni tita ang lalaking yon. Sabi ko sa kanya, hindi ko siya gusto, pero ayaw pa rin tumigil sa pangungulit. Habang nagsasalita, ay lihim siyang nagdarasal sa isip na sana ay mapatawad siya ng nasa taas dahil sa kasinungalingang kanyang binitiwan. Ganyan po ba? Baka po, he loves you that much, kaya ayaw po niyang tumigil. Mungkahay ni Sabrina. Huwag na natin siyang pag-usapan, sweetie. Mabuti pa, matulog na tayo. Nahiga siya sa tabi nito at niyakap ang maliit nitong katawan. Good night, Tita Mami. I love you. Hinalikan siya nito sa pisngi at pagkatapos ay pumikit na. Good night, baby. Dinampian niya ito ng masuyong halik sa noo. Ilang minuto lang ang lumipas, ay pantay na ang paghinga nito. Hudyat na nasa mahimbing na itong pagtulog. Iniunat ni Selena ang isa niyang kamay at inabot ang litratong nakapatong sa isang maliit na mesa na katabi ng kanilang higaan. Nang makuha, ay pinakatitigan niya yon. Partikular sa mukha ng isang babae, nakasama niya sa naturang larawan. Ang kanyang ate Serena. Makalipas ang ilang segundong pakikipagtitigan sa nakangiting mukha ng kanyang ate, ay hindi niya naiwasang balikan ng mga alaala nilang dalawa. Ate, huwag mo akong iwan! Humahagulhol sa iyak si Selena habang nakayakap sa baywang ng kanyang ate Serena. Parang walang narinig na nagpapatuloy lang ito sa pag-aimpake ng mga dadalhin nitong damit. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Kailangan kong lumuwas at magtrabaho para matustusan ang pag-aaral mo. Litanya nito. Huwag mo akong iwan, ate. Sasama na lang ako sa'yo. Titigil na lang ako sa pag-aaral. Hilam sa luha na saad na Selena.
Tumigil ang ate niya sa ginagawa at humarap sa kanya. Tapos ano? Parehong magiging patapon ng buhay natin dahil wala man lang nakapagtapos sa atin? Ayoko. Hindi bali ng buhay ko na lang maging patapon. Sagot nito. At muling itinuha ng atensyon sa pag-iimpake. Ayoko magkahiwalay tayo ate. Isama mo na lang ako. Giit na si Lina. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-ipon ako ay kukunin kita kaagad. Sa syudad na lang tayo mangungupahan. At doon mo na rin ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Pero sa ngayon, kailangan muna nating magtiis na malayo sa isa't isa. Litanya ng kanyang kapatid. Bagaman labag sa loob ni Selena ang pag-alis ng kanyang kapatid ay wala siyang nagawa. Porsigido itong lumuwas para doon makipagsapalaran. Sa huli ay natagpuan niya na lang ang sarili na inihahatid ng tingin ng bus na kinalululanan nito. Saka lang siya tumalikod ng tuluyan nang mawala na sa kanyang paningin. Bagsak ang balikat at luha na naglakad siya pabalik sa kanilang bahay. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang maliit na silid at doon umiyak ng umiyak. Maayahalin tulad ng sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sa sakit na naramdaman niya, 3 taon na ang nakakaraan. Noong araw na mawala ang kanilang mga magulang. 15 pa lang siya at 18 naman ang kanyang ate. Nang mawala ang kanilang mga magulang. Nahulog sa isang bangin ang sinasakyang jeep ng mga ito. At kasama ang kanilang mga magulang sa minalas na nasawi sa aksidenteng yon. Para silang pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahong yon dahil sa nangyari. Hindi sila makapaniwala na sa isang iglap ay ulila na sila. Simula noon, ang kanyang ate nang tumayong magulang sa kanilang dalawa. Hindi ito nagdalawang isip na huminto sa pag-aaral at mamasukan bilang tindera sa palengke. Kung saan kakarampot lang ang kita. At kulang na kulang sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tiniis ito ang pagod at puyat para may makain lang sila. Ilang beses niya nang sinabi rito na hihinto na rin siya sa pag-aaral para matulungan ito. Subalit hindi ito pumayag. Palagi nitong sinasabi na mag-aral siyang mabuti at huwag problemahin ang mga gastusin nila sa araw-araw dahil ito na ang bahala. Nang tumuntong siya sa kolehiyo, ay mas lalong lumaki ang gastusin nila. Kung kaya't napagdesisyonan nga ng kanyang ate na lumuwas upang sa syudad naman makipagsapalaran. Hanggang heto na nga, dumating na ang araw na kailangan nitong umalis. Noong una ay naging mahirap para kay Selena ang lahat. Dahil nasanay siya na palagi niyang kasama ang kanyang ate. Pero lumipas ang ilang buwan, ay unti-unti na rin siyang nasasanay. Nakatulong ang palagi nitong pagsulat kung kaya't kahit papaano ay naiibsan ang pangungulila niya dito. Katulad ng sinabi nito ay hindi nga siya nito pinabayaan. Kaya naman sinabi niya sa sarili na mag-aaral siya ng mabuti upang hindi mauwi sa wala ang lahat ng sakripisyo nito para sa kanya. Bukod doon, nais niya ring maging proud sa kanyang mga magulang kahit wala na ang mga ito. Matapos ang ilang taong pagsisikap, sa wakas ay dumating din ang araw na pinakahihintay ni Selena. Ang araw na pag-akit niya sa entablado para tanggapin ang sertipikong nagpapatunay na siya'y nakapagtapos na. Bagaman malungkot dahil hindi nakauwi ang kanyang ate, ay abot langat ang pasasalamat ni Selena. Dahil sa wakas ay nagbunga ng sakripisyo nito para sa kanya. Ngayong nakapagtapos na siya, ay siya naman ang babawi. Walang sinayang na panahon sa Selena at sinimulan niya kagad ng maghanap ng trabaho. At sa kabutihang palad, ay natanggap naman siya bilang isang guro sa pampublikong paaralan sa lugar nila. Isang araw, pagkagaling sa trabaho ay nagulat na lang sa Selena. Dahil nadatnan niya ang kanyang ate. Hindi niya inaasahan na bigla itong uuwi dahil matagal na niya itong sinasabihan na umuwi na. Subalit ayon dito, ay hindi ito pwedeng basta-basta na lang umalis sa trabaho nito hanggat wala pang nahanap na maaaring pumalit. Ate?
Lumapit siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Ilang sandali pa ay kapwa na sila humahagulhol. Dahil ilang taon din silang hindi nagkita. Nang humupa ang kanilang emosyon, ay natagpuan na si Lina ang kanyang sarili. Na masayang ikinukwento sa kanyang ate Serena ang kanyang mga naging karanasan. Nitong nagdaang mga taon na hindi sila magkasama. Nang ito naman na magkwento, ay natigilan sa si Lina. Matapos marinig ang huling sinabi nito. At ang dahilan kung bakit ito biglaang napauwi. Buntis ka ate? Hindi makapaniwalang tanong na si Lina dito. Sunod-sunod na tumango ang kanyang ate. Sino ang ama? Tanong ni Selena. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay biglang nangilid ang luha sa mga mata nito. Dahil doon, kaagad na nahulaan ni Selena ang sitwasyon. Makikinig ako ate. Hinawakan niya ito sa kamay at tiningnan sa mukha. Nagsimula itong magkwento. At habang nakikinig, ay unti-unting nakaramdam ng galit sa Selena sa lalaking nakabuntis sa kanyang ate. Binuntis ka niya? Tapos sasabihin niya sa'yo na ipapalaglag mo ang bata? Baliw pala yun eh. Sambit ni Selena. Hindi na maling nagsalita pa ang kanyang ate. Sa halip ay humagulhol lang ito. Tama ang desisyon mo na umuwi na lang ate. Nandito ako, pagtutulungan nating palakihin ng baby mo. Niyakap niya muli ito. Naging mistulang kidlat ang pagdaan ng mga araw. At namalaya na lang na si Lina. Nakapanganakan na pala ng kanyang ate. Isang umaga ay nagising na lang siya. Dahil sa sunod-sunod nitong pagkalabit. At nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay ang nakangiwi nitong mukha ang bumungad sa kanya. Nagmamadali siyang bumangon at lumabas. Pagkabalik niya ay mayroon na siyang kasamang komadrona. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Selena ng mga sandaling yon. Habang nagpapalipat-lipat ang tingin niya sa mukha ng ate niya at sa umbok nitong tiyan. Ilang magkakasunod na pag-ire ang pinakawala ng kanyang ate. At ilang sandali pa ay pumuno sa loob ng silid ang iyak ng isang sanggol. Tumalo ng puso na si Lina sa tuwa matapos niyang masilayan ang anak ng kanyang ate. Ate, ang ganda ni... Hindi na natapos ni Selena ang iba pa niyang sasabihin matapos niyang mapansin ang pagbagsak ng kanan nitong kamay sa gilid ng higaan. Ganon din ang pagbagsak ng ulo nito. Ate? Ate! Nilapitan niya ito at sunod-sunod na niyugyog. Subalit na natili itong nakapikit. Wala na siya ah. Hindi niya nakayanan ang katawan niya ah. Ang hirap at sakit. Ani ng kumadrona. Nagimbal sa Selena sa narinig. Hindi, ate! Ate, gumising ka! Minsan niya na itong niyugyog. Subalit walang nangyari. Naghihinang napaupo na lang siya sa sahig habang umiiyak. Araw ng libeng. Nagsiuwian na lahat ng mga nakipaglibeng. Subalit nananatiling nakatayo sa Selena. Sa harapan ng puntod nito at tahimik na umiiyak. Sa mga braso niya ay karga-karga niya ang anak nito. Huwag kang mag-alala ate. Ako na ang bahala sa anak mo. Hindi ko siya pababayaan. Katulad ng hindi mo pagpapabaya sa akin. Luha ang sambit niya. At kasabay din noon ay ang pagbitaw niya ng pangako sa kanyang sarili na hindi niya tatanggapin. Na hindi siya tatanggap ng lalaki sa buhay niya para hindi siya matulad sa kanyang ate. Why are you crying, Tita Mami? Ang malambing na boses na yun ni Sabrina ang gumising kay Selena. Mula sa pagbabalik alaala niya sa nakaraan. Masyado pala siyang nadala ng emosyon at hindi niya namalayan na nagising ito. Wala baby, napuwing lang si tita. Palusot niya, sabay punas ng luha sa kanyang pisngi. Hindi na ito maling nagsalita pa. Sa halip ay yumakap na lang ito sa kanya at maling pumikit.
Let's go back to sleep? Aniya, at muli itong dinampian ng halik sa noo. Samantala sa labas ng gate ng apartment na tinutuluyan nila si Lina, ay naroon pa rin si Arthur. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan at ang tingin ay nakapako sa labas. Partikular sa mismong apartment nila si Lina, kung saan siya nanggaling kani-kanina lang. Ilang minuto na ang nakalipas. Subalit hindi pa rin mawala sa isip ni Arthur ang nangyaring pagtataboy sa kanya ni Selena. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya pinagtabuyan ng isang babae. Bukod doon, dito lang din niya naranasan na masigawan at ang makatanggap ng mga masasakit na salita. Tuwing nakakaharap niya ito ay mistula siyang nakaharap sa isang tigre na anumang oras ay handang manakmal. Ngayon lang siya nakatagpo ng ganoong klaseng babae. Nasanay siya na lahat ng mga babaeng nakakasalamuha niya ay kaagad na nahuhumaling sa kanya. Subalit kakaiba sa Selena. Tandang-tanda niya pa ang nangyari noong unang beses silang nagkita. Sigurado ka bang ito ang address? Tanong niya sa binayaran niyang tao upang alamin kung saan nakatira ang babaeng nagngangalang Selena Velasquez. Napag-alaman niyang kapatid ito ng babae na minsan niya nang nakarelasyon. Sa Serena, dati nilang kasambahay. Opo, sagot ng kanyang kausap. Matapos na marinig ang sagot nito, ay bumaba siya ng kotse at naglakad palapit sa isang apartment at kumatok. Nakakadalawang katok pa lang siya noon nang bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ng babaeng pakay niya. Aaminin niya, nalihim siyang natulala sa taglay nitong natural na ganda. Hindi hamak na mas maganda ito kumpara kay Serena. Ano pong kailangan nila? Magalang nitong tanong. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako si Arthur Alvarez, tatay ni Sabrina. Nandito ako para kunin siya. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan kong bayaran. Saad niya, sa kaharap. Napansin niyang natigilan ng babae. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. At bago pa niya mahulaan ang susunod itong gagawin, ay magkasunod ng dumapo sa kanyang magkabilang pisngi ang palad nito. Ang kapal na mukha mo magpakita pagkatapos mong sabihin sa ate ko na ipalaglag niya yung bata? Wala akong pakaalam sa pera mo. Lumayas ka! Sigaw nito. Sabay dampot ng kung ano-anong bagay na ibinato sa kanya. Ipinanganak ata itong shooter dahil bawat bagay na binabato nito ay tumama sa kung saan-saang parte ng katawan niya. Iyon ang una nilang pagkakita na ilang beses pang naulit. Dahil palagi niya itong sinusundan kahit saang lugar man ito lumipat. At tiyak niya, bukas paniguradong lilipat na naman ito ng tirahan at lugar dahil muli na naman niya itong natuntun ngayon. Subalit kahit saang lupalop man ito ng Pilipinas magtago, wala na siyang balak na tigilan ito. Kailangan niyang makuha ang anak niya. Hilang ang tanging pag-asa niya upang hindi mapunta sa charity ang yaman ng lolo niya. Kilalang tanyag na negosyante ang lolo niya dito sa bansa. At dahil nag-iisang apo, ay inaasahan na halos ng lahat na siya ang magmamana ng mga negosyo nito. Kailan lang ay idineklara ng kanyang lolo na may taning na ang buhay nito. At gusto nito na bago ito mawala, ay makita siya nitong lumalagay sa tahimik. Dahil kung hindi ay mapupunta lahat sa charity ang kayamanan nito at wala siyang matatanggap na mana. Noong una, akala niya nagbibiro lang ito. Subalit nang kausapin niya ito ng masinsinan, ay doon niya napagtanto na seryoso pala talaga ito. May 3 buwan ka pa para humanap ng babaeng pakakasalan mo. Yun ang mga katagang tumatak sa kanyang isip pagkatapos sila mag-usap ng kanyang lolo. Dahil sa nangyari, biglang gumuho ang kanyang mundo. Iisipin pa lang niya na ikakasal siya, ay parang nadudurog na ang kanyang pagkalalaki. Ayaw niya nang magkaroon ng kahit anong commitment sa mga babae. Kasal pa kaya? Masaya at kontento na siya sa pagiging happy-go-lucky na kayang ikamang sino mang gugustuhin niya.
Subalit dahil alam niyang hindi na magbabago pa ang isip ng kanyang lolo, kaya wala siyang choice kung hindi ang maghanap ng babaeng maaari niyang pakasalan. Dahil masyado na maigsi ang panahon para kumilala ng bago. Kung kaya't binalikan niya na lang ang alaala ng mga babaeng dumaan sa buhay niya, at sa kanilang lahat ay isang babae lamang ang nakataan niya ng potensyal na pwedeng iharap sa altar. Si Serena. Sa lahat ng mga naging babae niya, ay bukod tanging si Serena lang ang birhen nang makuha niya. Bukod doon, hindi rin ito katulad ng iba na demanding. At ang isa pa, natatandaan niyang sinabi nito sa kanya noon na buntis ito. At iyon ang isa sa nakikita niyang dahilan kung bakit nararapat na ito ang piliin niyang pakasalan. Nang makapagdesisyon, ay mayroon siyang inutusang tao upang hanapin si Serena. Subalit nanlumo siya sa kanyang nalaman. Ayon sa impormasyong nakarating sa kanya, ay matagal na itong patay. Namatay umano ito sa panganganak at tanging ang nag-iisang kapatid na lang nito ang naiwan. At siyang tumayong magulang ng bata. May parte sa kanya ang natuwa at nasabik nang malaman niyang hindi pinalaglag na Serena ang anak nila. Kagaya ng iniutos niyang gawin ito noon. Dahil sa kanyang nalaman ay nagbago ang plano niya. Naisip niya na kung sakaling malalaman ng kanyang lola na mayroon siyang anak, ay tiyak nang papayag ito kung sakaling pakausapan niya ito na wag na lang siyang magpakasal. Sa halip ay magpapakatatay na lang siya sa anak niya. Alam niyang papayag ito kung sakali. Dahil ang gusto lang naman itong mangyari ay makita siya nitong seryoso sa buhay. Dahil sa nabuong plano, inalam niya ang pagkakakilanlan ng address ng kapatid ni Serena. At nang malaman niya ang buong detalye tungkol dito ay doon na nga siya nagsimulang lumapit sa babae. Subalit hindi niya inaasahan na tigir pala ang kanyang makakaharap. Ang akala niya mapapadali ang pagkuha niya sa kanyang anak. Kung tapatan niya ito ng pera, subalit nagkamali siya. Mukhang hindi ito ang tipo na nasisilaw sa pera. Yun ang tsak niya. Kaya naman kailangan niyang gumawa ng ibang paraan para makuha ang anak niya. 2 linggo na ang nasayang sa 3 buwan niyang palugit. Kailangan na niyang magmadali. Ano pong sabi ninyo? Tanggal na ako sa trabaho? Bakit po? Anong dahilan? Sunod-sunod na tanong ni Selena kay Mrs. Baltazar, ang prinsipal sa paaralan kung saan siya kasalukuyang nagtuturo. Pagdating niya kanina sa classroom niya, ay sinabi sa kanya ng kanyang mag-aaral na pinapapunta siya sa principal's office, kaya agaran siyang nagtungo doon. Hindi niya inaasahan ang mga salitang, "You're fired," ang sasalubong sa kanya. "I'm so sorry, Miss Velasquez. Pero sumusunod lang din ako sa utos na nakakataas," sagot nito sa kanya. "Ang unfair naman po kung tatanggalin niyo ako nang wala man lang dahilan. Ginagawa ko naman po ng maayos ang trabaho ko," mungkahi ni Selena. "We are really sorry," anito. Sa halip na makipag-argumento, ay tumalikod na lang sa Selena at lumabas na ng principal's office. Pagbalik sa classroom, kung saan siya nagtuturo ay niligpit niya ang kanyang mga gamit at walang paalam na umalis. Habang naglalakad palabas ng gate, ay hindi niya maiwasang maluha dahil sa pinaghalong inis at lungkot na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Naiinis siya dahil pakiramdam niya ay bigla na lang siyang itinapon sa ere at nalulungkot naman siya dahil wala na siyang trabaho. Ibig sabihin lang nun ay wala na rin siyang pagkukunan ng pera na ipangtutos to sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ni Sabrina. Kapag minamalas nga naman 3 buwan pa lang simula nang tumuntong sila rito sa syudad. Pero mukhang pinaparamdam na sa kanya ng tadhana na mali ang naging desisyon niyang umalis sa kanilang probinsya. Simula kasi nang umapak sila sa lugar na to, ay puro kamalasan ang nangyayari sa kanya. Una, biglang sumulpot ang tatay ni Sabrina
at tila walang balak na tantanan sila. Pangalawa naman, heto, at natanggal siya sa kanyang trabaho nang hindi niya alam ang dahilan. Uungat mabilis siyang nakahanap ng trabaho pagdating nila rito sa syudad. Pero hindi niya akalain na ganon kadali rin pala yung mawawala sa kanya. Dahil lumilipad ang isip kung kaya't hindi namalayan ni Selena na nakalabas na pala siya ng gate at kasalukuyan na siyang nasa gitna ng kalsada. Nakarinig siya ng sunod-sunod na busina at doon lang siya natauhan. Tumingin siya sa gawing kanan niya kung saan niya narinig ang busina at pakaramdam niya ay biglang humawalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Matapos niya makita ang isang sasakyan na tumatakbo ng mabilis patungo sa direksyon niya. Nanigas bigla ang katawan niya at hindi siya nakagalaw. Sinabayan pa yun ang pangangatog ng kanyang tuhod. Kung kaya't gustuhin man niyang umalis sa kinatatayuan at kumaripas ng takbo ay hindi niya magawa. Wala sa sariling napapikit na lang siya at hinintay ang mga susunod na mga mangyayari dahil huli na rin naman para umiwas siya. Mula sa loob ng kanyang sasakyan ay kitang-kita ni Arthur nang lumabas mula sa gate ng paaralan sa Selena. Wala sana siyang balak na lumabas para magpakita o lumapit dito. Subalit nang mapansin niyang tila wala ito sa sarili habang naglalakad, ay nagmamadali siyang bumaba at naglakad palapit sa direksyon nito. Isang humaharurot na sasakyan na nakita niyang biglaang sumulpot. Kung kaya't inilang hakbang niya lang ang pagitan nilang dalawa. At bago pa man ito tuluyang mabangga ng kotse, ay mabilis na itong hinila, dahilan para makulong ito sa kanyang mga bisig. Natigilan si Selena nang taliwas sa inaasahan niya mga sumunod na nangyari. Inaasahan niyang bigla na lang siyang tatalsik sa kung saan, kagaya ng mga nangyayari kapag mayroong nababangga. Subalit hindi yun ang nangyari sa kanya. Bagkus, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasubsob sa katawan ng isang estranghero na bigla na lang humila sa kanya. Ramdam niya ang malabakal nitong mga braso na nakapulupot sa kanyang baywang. Dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha upang makita ang itsura nito. At nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang makilala kung sino ito. Mabilis pa sa 4:00 na bigla siyang kumalas sa pagkakayakap nito at para may sariling isip ang kanyang isang kamay. Umangat yun at dumapo sa pisngi nito. "Bastos!" Sigaw niya pagkatapos sa itong bigyan ng isang sampal. "What the? Are you crazy?" Napahawak si Arthur sa sarili niyang pisngi. Ramdam niya ang hapdi na dulot ng sampal na ibinigay nito sa kanya. "Iyan ang bagay sa'yo." Bulyaw na si Selena sa mukha nito. At pagkatapos ay nagmamadali siyang tumalikod at naglakad palayo. "Hey, I saved your life. Wala man lang bang thank you?" Sambit ni Arthur habang sinusundan ng tingin sa Selena. Narinig ni Selena ang sinabi nitong yon. Subalit parang walang naririnig na nagtuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Alam niya sa sarili niyang iniligtas siya nito at utang niya ang buhay niya rito. Subalit alam niya rin sa sarili niya na hindi niya kaya magpasalamat sa taong isa sa mga dahilan kung bakit magulo ang kanyang isipan. Nang walang makuhang sagot mula kay Selena, ay napapailing na naglakad na lang si Arthur pabalik sa kanyang kotse. Nang makasakay ay tiningnan niya ang mukha sa salamin. Partikular ang pisngi niyang tinamaan ng sampal. Namumula yon at kulang na lang ay bumakat ang buong palad na Selena doon. Baliw na babae. Bulong niya sa hangin bago pinaandar ang kotse palayo sa lugar na yon. Pagdating ng bahay ay kaagad na humarap sa kanyang laptop sa Selena at naghanap ng paaralan na hiring ng mga bagong guro. Nang may makita ay kaagad siyang nagpadala ng resume. Alinsunod sa nakalagay na patakaran. Ilang minuto lamang ang nakalipas, ay may natanggap naman kaagad siyang sagot.
At ayon sa mensaheng ipinadala, ay inaanyayahan siyang personal na pumunta para sa karagdagang interview. Walang sinayang na sandali sa Selena at kaagad na nagbihas upang magtungo sa opisina ng naturang paaralan. Sanay na siya sa ganitong tagpo, kung kaya't wala siyang mararamdamang kaba. Sa katunayan, ang job interview ang pinakapaborito niya sa lahat. Nagkakaroon kasi siya ng pagkakataon na ipakita sa personal ang taglay niyang abilidad sa pakikipag-communicate. May nakapagsabi na rin sa kanya dati na ang communication skills niya ang isa sa mga dahilan kung bakit madali siyang matanggap sa trabaho. At alam niyang hindi yun basta pambobola lang. Dahil hindi lang naman iisang tao nakapagsabi sa kanya noon. "Good afternoon, Miss Velasquez. Please have a seat." Nakangiting salubong sa kanya ni Misa Santos, ang principal ng naturang paaralan. Nagsimula ang interview at kagaya ng inaasahan, ay hindi maitago sa mukha ng kanyang kausap ang paghanga habang pinapaliwanag niya ang mga sagot niya sa bawat binibitiwan nitong tanong. Sa kalagitnaan ng interview ay tumunog ang cellphone nito, kung kaya't saglit ito nagpaalam para kausapin ng sino mang tumawag. Makalipas ang ilang minuto, ay muli itong bumalik at nagpatuloy ang naudlot nilang pag-uusap. "I am very sorry, but you are not qualified for this job, Miss Velasquez. Thank you for coming." Bagamat nasaktan sa narinig na resulta, ay pinilit pa rin umiti ni Selena. Inaasahan niyang matatanggap siya dahil alam niya sa sarili niyang ginawa niya naman ang lahat. Pero marahil ay mayroong hinahanap na katangian ng mga ito na wala sa kanya. "Okay lang po, salamat din po sa oras," sagot niya at tumayo. Bago lumabas ng opisina, ay nagkamay muna sila bilang tanda ng pamamaalam. Bagsak ang balikat na naglakad sa Selena palabas. Ang bigat ng pakiramdam niya. Ngayon niya lang naranasan ng ma-reject sa trabaho at tunay nga pala talagang masakit. Pagka-uwi ay nagpahinga lang siya saglit at pagkatapos ay dinampot niya ang kanyang cellphone. Nagtipa siya ng mensahe at pinadala niya yun sa kaibigan niyang si Emily. Sinabi niya dito na siya ang magsusundo kay Sabrina sa school na pinapasukan nito. Pagkapadala ng mensahe ay gumayak na siya para sunduin si Sabrina. "Hi baby, how's school?" Salubong niya kay Sabrina matapos nitong salubungin sa pintuan ng silid-aralan nito. "Tita Mami?" Tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap. Halata sa mukha nito ang saya dahil siya ang nagpunta para sunduin ito. Bihira niya lang kasing magawa ang ganitong bagay dahil sobrang busy siya sa trabaho. Mabuti na lang at nandyan ang kaibigan niyang si Emily. Ito ang napakiusapan niya na ihatid sundo si Sabrina. Hindi naman ito nagdalawang isip na pumayag. Dahil kahit noong baby pa si Sabrina, ay isa ito sa tumulong sa kanya sa pagpapalaki rito. "I can't believe you're here to pick me up, Tita Mami. I'm so happy." Nagtatatalon pa ito sa tuwa. "Let's go na? Hinihintay na tayo ni Tita Emily." Hinawakan niya ito sa kamay at hinila. Pagkagaling sa school ay dumiretso sila sa bahay ni Emily. Hindi katulad niya, ay may sariling bahay ang kanyang kaibigan. May kaya sa buhay ang napangasawa nito. Kung kaya't hindi na nito kailangan pang magtrabaho dahil gusto ng asawa nito na manatili na lang ito sa bahay. "Hi cutie!" Nakangiting bati ni Emily kay Sabrina nang salubungin sila nito sa gate. "Hello po." Ganting bati ni Sabrina. "Itira na sa loob. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung anong sinasabi mo sa akin na gusto mong ikwento." Hinila sila nito papasok sa loob ng bahay nito. Nagtuloy-tuloy sila sa sala at habang nanonood ng cartoon sa Sabrina, ay kinukwento niya naman kay Emily ang lahat ng kamalasan niya nitong mga nagdaang araw. "For real? Kapal na mukha niya ah." Sambit nito. Matapos marinig ang sinabi niyang bigla ang pagsulpot ng tatay ni Sabrina para kunin sa kanya ang anak nito. "Sinabi mo pa?"
Pasigunda niya sa sinabi nito. Anyways, anong plano mo ngayon? Saan ka mag-a-apply ng trabaho? Tanong nito. Hindi ko pa alam eh, pero hindi ako titigil sa paghahanap. Kahit hindi na pagtuturo, basta pang matagalan at maayos ang kita ay okay na sa akin. Sagot niya. Basta kapag aalis ka at kailangan mo ng papapag-iwanan kay Sab, nandito lang ako ha. Nakangiti nitong Turan. Salamat, Aniya. Balik tayo sa tatay ni Sab. Ano itsura niya? Pogi ba? Tanong nito. Natigilan siya saglit at walang nahagilap na maisasagot. Biglang bumalik sa isip niya ang ginawa nitong pagsagip sa kanya at hindi niya maiwasang mamula dahil doon. Huy, bakit ka namumular yan? Tama ako ng hinala no? Pogi siya no? Nanunukso ang mga tingin nito sa kanya. Anong silbi ng pagiging pogi niya kung pangit naman ang ugali? Sagot niya. So, inaamin mo? Na pogi nga siya? Baka mamaya, ma-fall ka na ron ha? Nangaasar nitong sabi. Hindi no, never. Nakataas ang isang kilay na saad niya. Tawa lang ang naging tugon ng kanyang kaibigan sa sinabi niya. Kilala niya ito. Alam niyang hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Para maialis ang sarili niya sa mapang-asar nitong mga tingin, ay tumayo siya at nagpaalam na uuwi na sila. Bahagya pa siyang nagulat ng paglabas nila ng pinto. Ay bumungad sa kanya ang madilim ng paligid. Gabi na pala. Bye, ingat kayo. Sigaw ni Emily at kumakaway sa kanila. Samantala sa labas ng gate ng tinutuluyan ng apartment, ay naroon si Arthur na kanina pa pasilip-silip sa bintana ng kotse nito. Ilang oras na siya naghihintay. Subalit hindi niya pa rin nakita na dumating si Selena at ang kanyang anak. Sinipad niya ang suot niyang relong pambisig, mag-aalas 7 na ng gabi. Marahil ay mayroong okasyon na pinuntahan ng mga ito, kung kaya't wala pa rin. Sumandal siya sa upuan at pumikit. Balak niya sanang umidlip muna. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay biglang lumitaw sa kanyang isip ang nangyaring pagligtas na kay Selena. Partikular sa parte kung saan magkayakap sila. Parang hanggang sa mga oras na yon, ay ramdam niya pa rin ang mainit nitong katawan dahil sa pabango nitong dumikit sa kanyang damit. Hindi ito ang unang beses na may katawan ng isang babae na dumikit sa kanya. Karamihan nga ay mga walang saplot pa. At hindi lang basta yakap ang ginagawa nila. Pero ito ang unang beses na naaapektuhan siya ng ganito. Tipong pakiramdam niya ay nasa mga bisig niya pa rin ito at kayakap niya. What the hell I am thinking? Umaya siya ng upo at pilit na iwinawaglit sa isip ang alaalang yon. Muli siyang tumingin sa tinutuluyan nila Selena. At sakto naman na may humintong taxi sa harap mismo ng gate. At mula roon ay bumaba ang mga ito. Dali-dali siyang lumabas sa kotse. At inilang hakbang ang pagitan niya sa mga ito. Ikaw na naman! Bigla ang pagkunot ng noon ni Selena matapos niya makita si Arthur. Good evening! Bati ni Arthur sa kanya. Good evening mo mukha mo! Matarid niyang sabi at humarap kay Sabrina. You go first, baby. Kaagad namang tumalima si Sabrina at nauna nang pumasok. At ikaw? Muli niyang binalingan si Arthur. Pwede bang tantanan mo na kami? Nagkakandamalas-malas na ang buhay ko simula nang sumulpot kay eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako titigil. She's my daughter. At may karapatan. Hindi na natapos ni Arthur ang iba pa niyang sasabihin dahil muli na namang dumapo ang palad ni Selena sa kanyang pisngi. Ilang sampal na ba ang natamo niya mula sa babaeng to? Wala kang anak dahil sa umpisa pa lang ay hindi ka na nagpakatatay. Kaya umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Bulyaw ni Selena. I will leave for now pero babalik ako. Katulad ng sinabi ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. Pagkasabi ng mga katagang yon,
ay tumalikod na si Arthur at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Naiwang nagpupuyos na sa galit si Selena habang sinusundan ng tingin ng papalayo nitong sasakyan. Lumipas ang mga araw at ganoon pa rin ang sistema. Mag-a-apply siya ng trabaho. Tatawagan siya at papapuntahin for interview. Pero sa huli ay rejection ang matatanggap niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang na-reject at hindi niya yun matatanggap. Hindi dahil sa hindi siya matanggap na inaayuan siya. Kung hindi dahil unti-unti silang nauubusan ng budget. Halos nagastos na niya lahat ng naipon niya nitong mga nakaraang buwan. Isang hapon, matamlay siya naglalakad sa gilid ng kalsada. Nang bigla na lang may humintong kotse sa tabi niya. Kaagad na uminit ang ulo niya matapos nang makalala ang kotse na yon. Bumukas ang bintana at mula raw na sumilip si Arthur. "I will take you home." Alok nito. Tinignan niya lang ito ng masama at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Mula sa loob ng kotse ay napapailing na lang si Arthur. Habang sinusundan ng tingin si Selena. Ibang-iba talaga ito sa lahat ng babaeng nakilala niya. Hindi niya alam kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob para baliwalain ang karispa niyang taglay. Muli niyang pinaandar ang kanyang kasasakyan. Mabagal lang yan para masabayan niya ito sa paglalakad. Alam niyang ramdam nito ang presensya niya. Pero hindi man lang ito nag-aabalang lumingon. Sa halip ay lumiko ito at umiba ng daan upang hindi niya masundan. Hindi na malaya ni Arthur na nakangiti na pala siya habang sinusundan ito ng tingin. Kung hindi niya pa nakita ang sarili niya sa salamin, ay hindi niya mapapagtanto na nagmumukha na pala siyang baliw, nakangiti mag-isa. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit ginagawa niya ang ganitong bagay. Wala ito sa plano niya. Nitong mga nakaraang araw, sinadya niyang huwag na muna magpakita rito dahil alam niyang mayroon itong pinagdadaanan. Sa ilang araw na hindi niya ito nakita, ay hinahanap-hanap niya ang galit nitong boses, pati na rin ang galit nitong mga mata kapag tumitingin sa kanya. Pati nga rin ang sampal nito ay hinahanap-hanap na niya. Sa halip na sundan nito ay nauna na lang siya sa apartment na tinutuloyan nito at doon naghintay. Halos isang oras din siyang tumambay bago niya ito makitang dumating sakay ng isang taxi. "Can I talk to you?" Tanong niya nang maaabutan niya ito sa gate. "Mukha bang gusto kitang kausap?" Mataray nitong sagot at nagmamadaling pumasok sa bahay sabay kandado ng gate. "May sasabihin ako sa'yo." Aniya. Subalit parang walang naririnig na tinalikuran lang siya nito. "Kapag hindi mo ako kinausap, hindi ako aalis dito." Sigaw niya para kunin ang atensyon nito. Huminto ito sa paglalakad at lumingon sa kanya. "Eh di wag kang umalis dyan, hindi naman ako mababasa ng ulan." Pagkasabi nun ay muli itong tumalikod at tuluyan ang pumasok sa loob ng bahay. Kagaya ng kanyang sinabi, nanatili si Arthur sa kanyang kinatatayuan at hindi umalis kahit nagsimula nang pumatak ang ilang butil ng ulan. Nang mga oras na yon, ay hindi na niya alam ang ginagawa niya. Basta ang alam niya lang ay kailangan niyang makausap si Selena. Siguro naman kapag nakita siya nito nagpapaulan, ay biglang magbabago ang isip nito at kakausapin na siya. Ang kaninang mahinang pagpatak ng ulan ay biglang lumakas. Kung kaya't makalipas lamang ang ilang minuto ay basang-basa na siya. Biglang sinundan niya ng sunod-sunod na pagkulog at pagkidlat. Dahilan para unti-unting manginig ang kanyang kalamnan at magatog ang kanyang mga tuhod. Kahinaan niya pa naman ang kulog at ang kidlat. Bata pa lang siya ay nagtatago na siya sa loob ng cabinet. Tuwing may naririnig siyang pagkulog at pagkidlat, nagsimula ang phobia niya na yon nang mawala ang kanyang mga magulang. Nasa gitna sila ng karagatan noon at nakasakay sa yate. Nang biglang sumama ang panahon, bumuhos ang malakas na pag-ulan
na sinabayan ng pagkulog at pagkidlat. Biglaan din ang paglakas ng hangin, dahilan para magkaroon ng alon, at nagsimula silang isinasayaw sa gitna ng dagat. Ilang sandali pa, isang malagim na trahedya ang naganap. Tumaob ang sinasakyan nilang yate, at sa kasamaang palad ay kabilang ang kanyang mga magulang sa bilang ng mga nasawi. Simula ng araw na yon, nagsimula na siyang makaramdam ng takot tuwing kukulog at kikidlat. Pinapaalala kasi nun sa kanya ang lahat ng trauma na naranasan niya sa nagdaang trahedya. Kung kaya't hindi niya maiwasang makaramdam ng takot at panghihina. Katulad na lamang ng nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Mula sa loob ng kanyang bahay, ay kanina papasilip-silip sa silina sa bintana. Hindi niya akalain na tototohanan pala ni Arthur ang sinabi nito na hindi ito aalis. Wala sana siyang balak na pansinin ito. Subalit nagbago ang isip niya nang makita niya na bigla itong bumagsak. Noong una, akala niya umaarte lang ito. Subalit nang lumipas ang ilang minuto at hindi pa rin ito gumagalaw, ay nagmamadali niyang binuksan ang pinto at patakbong lumapit sa kinaroroonan nito. Sinubukan niya itong yugyugin ng ilang beses. Subalit hindi ito nagigising. Kaya pumesto siya sa bandang ulo nito at hinawakan niya ito sa magkabilang kilikili upang hilahin papasok ng bahay niya. Nang makarating sa loob, ay sinikap niya itong maihiga sa sofa. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang hubaran nito dahil basang-basa ang suot nitong damit. Habang isa-isa niyang inaalis ang pagkakabotones ng suot nitong polo, ay nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa pinaghalong hiya at nerbiyos. Nang tuluyang tumambad sa kanyang paningin ang malapad nitong dibdib at mabato nitong tiyan, ay hindi niya maiwasang mapalunok ng sunod-sunod. Pakiramdam niya ay biglang nanayo ang kanyang lalamunan. Sunod niyang inalis ang sinturon at pagkakazipper ng suot nitong pang-ibaba. Habang ginagawa niya yon, ay nakatingala siya at nakatingin sa kisame. Nang tanging ang maliit na saplot na lang nito sa katawan ng naiwan, ay agad niya itong binalot ng kumot. Ang sumunod niyang ginawa ay naglagay siya ng maligamgam na tubig sa isang maliit na palanggana. At gamit ang isang malinis na bimpo, ay pinunasan niya ito sa mukha, leeg at sa mga braso. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Subalit ganoon kasi ang nakikita niya sa mga palabas. Ining matapos ay dinampot niya ang inalis niyang saplot nito at inilagay sa hanger upang matuyo. Nang matiyak niyang nasa komportable na itong kalagayan, ay sarili niya naman ang hinarap niya. Pumasok siya sa banyo at naligo. Saktong katatapos nila magbihas nang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya yung sinagot matapos niyang mabasa ang pangalan ni Emily sa screen. "Kumusta si Sabrina?" Kaagad niyang tanong. Maghapon kasi siyang naghanap ng trabaho, kaya umaga pa lang ay iniwan na niya si Sabrina rito. Hindi na rin siya nagkaroon ng oras na sunduin nito dahil napagod siya sa kabilang interview, kung kaya't sinabi niya na ito na muna ang bahala sa pamangkin niya. "Tulog na siya, kanina pa. Ikaw, kumusta ka riyan?" Sagot nito mula sa kabilang linya. Isang malalim na buntong hininga pinakawalan niya bago niya ikinuwento ang lahat. "So, kasama mo siya ngayon?" "For real?" Anito sa kinikilig na boses. "Alangan namang hayaan ko siya sa labas. Hindi naman ako ganoon kasama, no?" Sagot niya dito. "Asan siya? Pwede ko ba siyang makita? Gusto ko lang tiyakin kung pogi nga." Pangungulit nito. Para pagbigyan ng sinabi nito ay lumabas siya ng kanyang silad at nagtungo sa sala. Itinapat niya ang kamera sa lalaki upang makita ito ni Emily sa kabilang linya. "Oh my God! Is he naked?" Galat na tanong nito. "Dapat ba hinayaan ko siyang mababad sa basa? At saka tigilan mo nga ako. Alam ko yung iniisip mo, no? Hindi ako interesado sa kanya. At wala akong pakialam kung malapad ang dibdib niya at bato-bato ang katawan niya.
Litanya niya. Wala akong iniisip na ganyan nagtatanong lang ako. Pagkasabi noon ay tumawa ito ng malakas, yung tipong nang aasar. Siya naman ay lihim na napamura sa sarili. Ano ba yung mga pinagsasasabi niya? O siya, babay na. Good night sa inyo ni Mr. Malapad ang dibdib at bato-bato ang katawan. I love you, Beshi! Bago pa siya makasagot sa sinabi nito ay pinutol na nito ang tawag. Lumingon siya kay Arthur. Mabuti na lang pala at wala itong malay. Dahil kung nagkataon ay nakakahiya kung sakaling marinig nito ang pinagsasabi niya. Lumapat siya sa katabi nitong sofa at naupo. Wala sa sariling pinagmasdan niyang mukha nito. Mas pogi pala ito sa malapitan. Dumako ang tingin niya sa labi nito at hindi niya maiwasang mapalunok. Mas kissable lips pa ata ang labi nito kumpara sa labi niya. Ano kaya ang pakaramdam na mahalik? Kusa rin siyang natigilan matapos na mapagtanto na kung saan-saan na nakakarating ang takbo ng kanyang isip. Inalis niya ang tingin niya sa mukha nito at umayos ng upo. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at pumikit. Puting ilaw ang sumalubong kay Arthur na magmulat siya ng mga mata. Muli siyang pumikit para alalahanin ang mga nangyari. At nang bumalik sa isip niya ang lahat, ay bigla siyang napabalikwas ng bangon. Una niyang napansin ay ang hubot-hubot niyang katawan. Dahil tumambad din sa kanyang paningin, matapos mahulog ng kumot na bumabalot sa kanya. Dahil sa biglaan niyang pagbangon. Sumunod niyang napansin ay si Selena. Nakaupo ito sa upuan at halating nasa mahimbing na pagtulog. Lihim siyang nakaramdam ng saya. Dahil sa isiping hindi pala siya nito natiis. Bumalik siya sa pagkakaupo at tiningnan ng maamo nitong mukha. Noong unang pagkikita pa lang nila, ay aminado na siyang maganda ito. Subalit mas higit pala itong mas maganda sa malapitan. Parang may sariling isip ang kanyang kamay. Kusayang umangat at hinawi ang ilang hibla ng buhok na umaharing sa mukha nito. Nang dumako ang tingin niya sa mapupula nitong mga labi, ay bigla siyang nag-init. Nagising si Selena dahil sa pakaramdam na parang may mga matang nakatitig sa kanya. At hindi nga siya nagkamali dahil pagmulat niya ng mga mata ay kaagad na nagtama ang mga mata nila ni Arthur. Salamat sa pagpapatuloy sa akin, ani Arthur. Ginawa ko lang ang dapat. Mukhang okay ka na, pwede ka nang umalis. Tumayo si Selena at akmang tatalikod na siya para kunin ang damit nito, subalit pinigilan siya nito sa braso. Hindi inaasahan ni Selena ang gagawin nito, kaya mistula siyang na-estatwa. Kahit nang hapitan siya nito sa bewang at hilahin palapit sa katawan nito, ay nanatili siyang walang imik. Bago pa niya mahulaan ang susunod nitong gagawin, ay mabilis na nitong tinawid ang pagitan ng kanilang mga mukha at inangkin ang kanyang labi. Saglit lang ang halik na yon at tumagal lamang ng ilang segundo. I'm sorry, nadali lang ako. Binitiwan siya nito. Sa halip na magsalita ay tumakbo siya papunta sa kanyang silid at kaagad na isinara ang pinto. Sumandal siya sa likod nun at wala sa sariling napahawak siya sa sariling labi. Ganun pala ang pakaramdam ng mahalikan. Parang may bilin-bilyong voltahe ng kuryente ang biglang nabuhay sa katawan niya. Nakakakiliti. Ito ang unang beses na nakatikim siya ng halik. At ni minsan ay hindi niya naisip na manggagaling yun sa lalaking minsan ang nanakit sa kanyang ate. Samantala, sa sala naman ay hindi mapakali si Arthur. Alam niyang isang pagkakamali ang nagawa niya. Hindi niya masisisi si Selena kung sakaling isipin nito na sinasamantala niyang pagiging babae nito. Pagkatapos makapagbihis, ay naglakad siya palapit sa kwarto nito at kumatok. I'm leaving. Lock the door after. Ilang ang sinabi niya at kaagad din siyang tumalikod. Nagtuloy-tuloy siya sa labas kung saan araw ng kotse niya. Nang marinig ni Selena ang pagbukas at pagsara ng pintuan, ay saka lang siya lumabas ng kanyang kwarto.
Nagkulong siya hindi dahil nagalit siya sa ginawa nitong paghahalik sa kanya. Kung hindi dahil nahihiya siyang humarap dito, dahil hindi man lang niya ito sinaway na gawin nito yon. Pakiramdam niya ay naipagkanulo niya ang kanyang sarili. Kagaya ng sinabi nito, ay inilak niya ang pinto at pagkatapos ay muli siyang bumalik sa kanyang kwarto. Good morning. Mabilis na isinara ni Selena ang pinto matapos na yung buksan at bumungad sa kanya si Arthur. Ang buong akala niya ay si Emily na ang dumating dahil ang usapan nila na ihahatid nito ng maaga si Sabrina. Kaya naman hindi na siya nag-abalang mag-ayos pa ng sarili. At nasa bibig pa nga niya ang kanyang toothbrush dahil kasalukuyan siya nagtutoothbrush kanina nang may kumatok. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Arthur dahil sa nakita niyang itsura ni Selena. Halatang nagulat ito nang makita siya, kaya agad nitong isinira ang pinto para itong nakakita ng multo. Selena, let's talk. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ani at muling kumatok. Mukha kasing wala na naman itong balak na kausapin siya. Totoong may gusto siyang sabihin dito. Isang bagay na ilang araw na niyang pinag-isipan. Oh, look who's here. Anyways, hi, I'm Emily, Selena's best friend. Lumingon si Arthur sa pinanggagalingan ng boses at nalingunan niya ang isang babae. Sa tabi nito ay nakatayo si Sabrina, ang kanyang anak. Sa isang iglap, parang biglang lumukso ang puso ni Arthur pagkakita sa bata. Eto ang unang beses na nakaharap niya ito. Good morning, I'm No need to introduce yourself, kilala na kita. Ang kaninang nakangiting mukha ni Emily ay biglang naging mataray. I see. Tanging nasambit na lang ni Arthur. Sa isip-isip niya, best friend ito na Selena, kaya malamang nakilala na nga siya nito. At yun marahil ang dahilan kung bakit bigla siya nitong tinatarayan. Wala sanang balak buksan na Selena ang pinto kung hindi niya lang narinig ang boses ni Emily mula sa labas. Hi baby, nakangiti niyang salubong kay Sabrina. Hello tita mami? Tumakbo palapit sa kanya si Sabrina at yumakap sa kanyang leeg, sabay halik sa kanyang pisngi. Hi, little princess. Nakangiting bati ni Arthur kay Sabrina. What did I told you? Don't talk to? Putol ni Selena sa pagsasalita ni Sabrina. Strangers, I forgot. Sorry po tita mami. Sambit ni Sabrina. Get inside na. Sininyasan niya itong pumasok at kaagad naman itong tumalima. Mauuna na ako, Sel. Idinaan ko lang si Sab. Singit ng kaibigan niyang si Emily. Sige, maraming salamat ah. Anay rito at kumaway. Nang maiwan silang dalawa, ay saglit na namayani ang katahimikan. Akala ko ba may importante kang sasabihin? Sabihin mo na. Basag na Selena sa katahimikan. Gusto ko lang malaman mo na buo pa rin ang desisyon kong kunin sa Sabrina. Anito. Gusto ko lang ding malaman mo na buo pa rin ang desisyon kong huwag siyang ibigay sa'yo. Mabilis niyang sagot. Then, you have to marry me. Diretsahang sabi ni Arthur. Ilang oras ang pinag-isipan ng desisyon niyang ito. May paraan para makuha niya sa Sabrina na hindi kailangan ng kasal. Subalit naisip niya na hindi lang sa Selena ang masasaktan kapag pinaghiwalay niya ang mga ito. Mas higit na masasaktan ang anak niya dahil sa Selena ang itinuturing nitong mommy. Natigilan si Selena sa narinig. Anong sinabi mo? Tanong niya. Kung ayaw mo mawala sa'yo sa Sabrina, kailangan mo magpakasal sa akin. Sagot ni Arthur. Ayoko. Sagot ni Selena. Hindi mo ba nakakita ang sitwasyon? Kaya kong kunin sa'yo sa Sabrina anumang oras gustuhin. Wala kang trabaho at hindi mo kayang ibigay ang mga pangangailangan niya. Sapat ng rason yun para pumabor sa akin ng korte kung sakaling mag-aapela ako ng karapatan ko sa bata. Paliwanag ni Arthur. Natigilan si Selena sa narinig at biglang nakaramdam ng takot. Gayunpaman, mas pinili niya magmatigas. Oo,
Wala akong trabaho, pero hindi naman ako tumitigil sa paghahanap. Aniya. May tumatanggap pa sa'yo, hindi ba wala? Tanong ni Arthur. Muling natigilan sa Selena sa kanyang narinig. Paano mo nalaman? Nagtataka niyang tanong, bagaman may tumatakbo ng ideya sa utak niya. Hindi na mahalaga yon, sagot ni Arthur. Ikaw ba ang may kagagawa ng lahat kung bakit ako nawalan bigla ng trabaho at kung bakit walang tumatanggap sa akin? Kahit binibigay ko naman ang lahat na makakaya ko? Ikaw ba? Biglang tumaas ang boses ni Selena. I have told you already. Gagawin ko ang lahat para makuha sa'yo sa Sabrina. Kalmado pa rin ang boses ni Arthur, kahit mistulang balikan ng handa ng sumabog ang kausap niya. Sa halip na waling magsalita ay tumalikod na lang si Selena at pinagsaraduhan siya nito ng pintuan. Bibigyan kita ng 1 linggo para magdesisyon. It's a win-win offer, Selena. Think about it. Iyon lang at tumalikod na si Arthur. Alam niyang kahit nakapinid ang pinto, ay narinig pa nito ang sinabi niyang yon. Nang mga sandaling yon, pakaramdam na Selena ay pasan-pasan niya ang mundo. Dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman niya, hindi niya matatanggap na sa isang iglap ay posibleng mawala sa kanya si Sabrina. 1 linggo ang mabilis na lumipas. At kagaya ng inaasahan na Selena ay dumating si Arthur. Pumapayag na ako sa gusto mo. Sagot niya nang tanungin siya nito kung ano ang desisyon niya. Good decision. Ani Arthur. Nang mga sandaling yon, hindi biro ang nararamdaman niyang saya matapos niyang marinig ang desisyon nito. Daddy? Natigilan si Arthur nang marinig niyang boses na yun ni Sabrina. Hindi sa biglaan itong pagsingit, siya nagulat kung hindi dahil sa tinawag nito sa kanya. Nagtataka siyang tumingin kay Selena. Naikwento ko na sa kanyang tungkol sa initong nakaraan. Don't worry, hindi ko sinabi na gusto mo siyang ipalaglag noon. Sinabi ko lang sa kanya na buhay ang daddy niya at ikaw yon. Paliwanag ni Selena. Muling tumuo ng atensyon niya kay Sabrina. Hello, my princess? Yumuko siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Hudyat na gusto niya itong lumapit at yakapin siya. Daddy? Pagkasabi na tumakbo si Sabrina palapit sa kanya at yumakap. Pakaramdam ni Arthur ay dinuduyan siya sa ulap ng mga sandaling yon. Ang sarap sa pakaramdam na kayakap niya ang kanyang anak. Sa totoo lang noong una, ay gusto niya lang itong makuha dahil sa mana na kailangan niyang makuha sa lolo niya. Pero nang makilala niya ito at makita kung gaano ito kakute at kabibo, ay biglang nagbago ang isip niya. Mas nangingibabaw sa kanyang pakiramdam na gusto niya magpakatatay dito. Hindi napigilang maluha na si Selena habang nakatingin sa mag-ama. Pakiramdam niya hindi lang siya ang masaya ng mga oras na yon, pati na rin ang ate niya. Dahil sa wakas ay nagkakilala ng mag-ama nito. Nang matapos ang nakakaiyak na tagpong yon, ay sinabihan sila ni Arthur na magbihis. Dahil ipapakilala umano sila sa lolo at lola nito. Makalipas ang ilang sandali, ay tinatahak na nilang kahabaan ng kalsada patungo sa kanilang destinasyon. Dahil hindi sanay sa air-conditioned na sasakyan, pakaramdam ni Selena ay hinahalukan ang kanyang sikmura habang nakatingin sa labas. Para hindi masyadong mahilo ay sumandal siya at pumikit. We're here. Pukaw ni Arthur sa atensyon ng dalawa, na parehong nakatulog na pala sa biyahe. Buti nga, nagawa niya pa rin makapagmaneho ng maayos, kahit mayat maya siyang sumusulyap kay Selena. Dahil yun lang ulit ang pagkakataon niya para matitigan ang mukha nito. Nagmulat ng mga mata sa Selena at bumulaga sa kanyang napakagandang paligid. Nasa loob sila ng isang malawak at magandang makuran. Sa harap naman nila ay nakatayo ang isang malapalasyong bahay. Noong una pa lang ay alam na niyang galing sa mayamang pamilya si Arthur, base sa porma nito. Subalit hindi niya inaasahan na ganoon pala kayaman ng angkan nito. Bigla tuloy siyang nanlate na mga oras na yon. Halika, naghihintay sila lolo sa loob. Bumaba si Arthur at pinagbuksan siya ng pinto.
Nang makababa siya, ay ang backseat naman ang binuksan nito at mula roon ay binuhat nito sa Sabrina. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay mas lalong namangha si Selena. Nagtuloy-tuloy sila sa sala, kung saan may dalawang babae at isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang naghihintay sa kanila. Nang tuluyin silang makalapit, ay nagbigay galang siya sa mga ito sa pamamagitan ng pagbate. Naging mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga ito, maliban sa isang babae na nagngangalang Desiree. Ayon sa pagpapakalala ni Arthur, ramdam niyang hindi siya nito gusto base sa mga tingin nito at mga pasimpleng pag-irap na akala marahil nito ay hindi niya napapansin. By the way, when will be the wedding? Tanong ng lola ni Arthur. Kung kailan ready na sa Selena la. Tumingon sa kanya si Arthur at nagulat pa siya nang gagapin nito ang isa niyang kamay at inilapit sa labi nito para dampian ng halik. Masasagot po ang tanong niyo kapag nag-propose na si Arthur. Sinakyan niya na lang ang sinabi nito para matapos na ang usapan. Lumipas ang buong maghapon ni Selena na halos hindi niya namamalayan ang pagtakbo ng oras. Mababait at masasayang kausap ang lola at lola ni Arthur, kaya naman nakapalagayan niya kaagad ng loob ang dalawa. Pwede ba kitang mahiram? Tanong sa kanya ni Arthur na liham niyang ikinataka. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Buong araw mo nang kausap si lola at lola, halos hindi mo na ako pinapansin. Nito na parang batang nagtatampo. May sasabihan ka ba? Sabihin mo na. May ipapakita ako. Hinawakan siya nito sa isang kamay at hinila palabas ng bahay. Nagtaka si Selena nang huminto sila sa tapat ng isang kabayo. Naunang sumakay si Arthur at pagkatapos ay inilahad nito ang isa nitong palad sa kanya. Saglit na nag-alangan si Selena kung tatanggapin ba niya yon o hindi. Tumingin siya sa mukha ni Arthur at nagsalubong ang kanilang mga mata. Tila nagsusumamo ito na tanggapin niya ang palad nito. Parang may sariling isip ang isa niyang kamay. Usayang umangat upang tanggapin ang kamay na nakalahad. Nanigas ang katawan ni Selena nang tuluyan siyang makasakay sa kabayo. Nasa harapan siya ni Arthur at ramdam niya ang malapad nitong dibdib sa kanyang likuran. Bukod doon, nararamdaman niya rin ang mainit nitong hininga na tumatama sa kanyang batok. Nang sinimulan nitong patakboy ng kabayo, ay nagsimula itong nakayakap sa kanya. Dahil kinakailangan nitong hawakan ng tali na siya nagkokontrol sa kabayo. Bumagal ang kanilang pagtakbo nang makarating sila sa parte kung saan puro puno ng mangga ang makikita sa paligid. Pantay ang pagkakahilera ng mga puno at pati ang yabong ng mga dahon ay halos pare-pareho rin. Kung kaya't ang gandang pagmasdan. Bukod doon, bawat puno ay hitik sa bunga at halos lahat ay kulay dilaw na. Gusto mo? Tanong sa kanya ni Arthur. Ikaw ang bahala, aniya. Bumaba si Arthur at pagkatapos ay inilalayan siya nito sa pagbaba. Dito tayo. Hinawakan siya nito sa kamay at hinila palapit sa ilalim ng isang puno. Ang nasasabing mga puno ng mangga ay hindi kataasan at kayang-kayang magpitas ng bunga na hindi na kailangan pang umakyat sa puno. Pumitas ng 2 peraso si Arthur at ibinigay sa kanya ang isa. Naupo sila sa ugat ng puno at nilantakan ng bungang pinitas nito. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya nang mapansin niyang huminto ito sa pagkain ng mangga at nakatingin lang sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang mailang. Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay dumampi ang hilalaking daliri nito sa gilid ng kanyang labi at tila may pinunasan. Bigla siyang nahiya sa isipin kaya ata ito nakatingin sa kanya dahil makalat siyang kumain. Salamat, tanging nasabi na lang niya. At pinunasan na magkabilang gilid ng kanyang labi gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay nanatili lang na nakatitig sa kanya.
Dahil hindi niya kaya makipagtitigan, kaya siya nang umiwas ng tingin. Subalit hinawakan siya nito sa baba at muling hinarap sa kanyang mukha. Muling nagtama ang kanilang mga mata at nagmistulang lumit ang kanilang pagitan. Nang isang dangkal na lang ang pagitan ng mukha nila, ay kusang pumikit ang kanyang mga mata at hinintay ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Selena nang tuluyang ang kininito ang mga labi niya. Noong una ay nagdadalawang isip pa siya kung tutugon. Pero kalaunan natagpuan niya ang sarili na nakikipagpalitan ng halik dito. Kusaring umangat ang dalawa niyang braso at yumakap sa batok nito. Pareho silang habol ang paghinga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Isang masuyong halik sa noo ang sumunod na iginawad nito sa kanya. At pagkatapos ay inalalayan siyang tumayo. Kalat na ang dilim sa paligid nang makabalik sila sa mansyon. Pumasok lang siya sa loob para magpaalam at ayain si Sabrina dahil kailangan na nilang umuwi. Ayaw pa silang payagan ng lolo at lola ni Arthur. Kaya nagbitiw na lang siya ng pangako na muli silang babalik sa mga susunod na araw. Habang nasa biyahe pa uwi ay nakatulog na si Sabrina. Kung kaya't pagdating sa kanila, ay binuhat na lang ito ni Arthur para hindi na magising pa. Good night. Ingat. Paalam na kay Arthur nang ihatid siya nito sa pinto. Good night. Make sure to lock the door before going to bed. Saad nito bago tumalikod. Lumipas ang mga araw at halos araw-araw ay palagi nang pumupunta sa bahay nila si Arthur. Kung hindi laruan at pagkain ang bitbit nito. Kung hindi laruan ay pagkain ng bitbit nito sa tuwing sumusulpot. Matalas din silang pumasyal sa mansyon dahil palaging namimiss na Sabrina ang lolo at lola ni Arthur. Kung minsan naman ay lumalabas silang tatlo. Kakain, manunood ng sine o kaya ay mamamasyal. Sa kabila ng ibinibigay na atensyon sa kanya ni Arthur, ay hindi pa rin malinaw kay Selena kung ano bang mayroon sa kanila at kung ano ba siya para dito. Pero kung siya ang tatanungin, alam niya sa sarili niyang hindi na lang basta simpleng pagkakagusto ang nararamdaman niya para kay Arthur. Mahal na niya ito. Yun ang napagtanto niya nitong mga nakaraang araw. Kaya lihim siyang umaasa na sana ganoon din ang nararamdaman nito sa kanya. Isang hapon, kakaalis lang nila ni Arthur at Sabrina para bumili ng pagkain. Nang biglang may dumating na panauhin sa Selena. Si Desiree, ang kababata ni Arthur. Hinahanap mo ba si Arthur? Lumabas lang sila saglit. Mamaya-maya andito na yon. Tuloy ka muna. Ani at inanyayahan itong pumasok. Hindi si Arthur ang sadya ko. Litanya nito. Sino? Tanong niya, bagamat alam na niya na siya ang pakay nito. Sa totoo lang, ayaw ko sanang mangialam. Pero bilang babae, hindi ko kayang tumahimik na lang sa tabi at panoorin ang kapwa ko babae na niloloko. Litanya nito na ikinataka niya. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Selena. Bago sagutin ang tanong niya, ay naupo muna ito sa sofa. Bago nagsimulang magkwento. Hindi makapaniwala si Selena sa kanyang mga nalaman ng mga sandaling yon. O baka mas tamang sabihin na hindi niya matanggap ang lahat. Ayon kay Desiree, ay planado lahat ni Arthur ang ginawa nitong paglapit at pakikipaglapit sa kanya. May sakit umano ang lolo nito at nais ng matanda na makitang ikinakasal na si Arthur. Dahil kung hindi ay wala itong mamanahin. Ayon pa kay Desiree, nasa plano ni Arthur na makapaghiwalay kaagad sa oras na wala ng lolo nito at ang kasalang magaganap ay peke lamang. Kung ayaw mong maniwala sa akin, siya mismo ang tanungin mo. Mga salitang binitiwan ni Desiree bago umalis. Nang mapag-isay sakalang pinakawalan ni Selena ang mga luhang kanina pa nais kumawala sa kanyang mga mata. Kung ganoon ay pakitang tao lang pala ang lahat ng ipinapakita nito sa kanya.
Walang inaksayang sandali si Selena. Pumasok siya sa kanyang silid at nagsimula ng mag-impake. Ayaw niya sanang iwan si Sabrina. Pero ayaw niya rin namang maging makasarili. Alam niyang mas mapapabuti ang lagay nito sa piling ni Arthur. Pagkatapos mag-impake ay nagmamadali siyang lumabas at kaagad na sumakay ng taxi. Samantala pagkatapos bumili ng pagkain, ay dumaan muna sina Arthur sa isang jewelry shop upang bumili ng engagement ring. Mamayang gabi ang plano niya mag-propose kay Selena at nakahanda na ang lahat. Singsing na lang ang kulang. Mamayang gabi kunwari, ay ayayain niya na lang itong manood ng fireworks display. Pero ang totoo ay mayroon na siyang kinausap na tao na magpapalipad ng helicopter at doon manggagaling ang tarpaulin na naglalaman ng katanungang, "Will you marry me?" Bukod doon, kasalukuyan ding abala ang lahat ngayon sa mansyon dahil doon magaganap ang pagdiriwang. Sa kasalukuyan ay nandoon ang kaibigan nitong si Emily. Dahil nagpresenta itong tutulong sa pag-aayos. Pagkatapos makapili ng singsing ay umuwi na sila at paniguradong hinihintay na sila na Selena. Pagdating sa bahay ay nagtaka si Arthur dahil wala sa Selena. Nang pumasok siya sa kwarto nito ay doon niya napansin na wala ang mga damit nito. Isang linggo ang mabilis na lumipas, araw ng Biyernes. Kung kaya't maaga pa lang ay nakagayak na si Selena para pumasok sa trabaho. Pangatlong araw niya pala ngayon sa trabaho dahil kakasimula niya palang noong Miyerkules. Elementary teacher siya sa isang pampublikong paaralan dito sa probinsya nila. Pagpasok pa lang sa gate, nagtaka sa Selena dahil isa-isang lumapit sa kanyang mga estudyante at bawat isa ay may hawak na isang pulang rosas at iniaabot sa kanya. Nang matapos ay mga kapwa niya guro naman ang sumunod, puting rosas naman sa mga to. Bagaman naguguluhan sa mga nangyayari, ay tinanggap niya ang mga yon. Sa dami ay halos mabitiwan na niya ang iba. Tita Mami? Pakaramdam na si Selena ay biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo nang marinig niya ang boses na yun ni Sabrina mula sa kanyang likuran. Ilang araw pa lang niya itong hindi nakikita at nakakasama, ay parang taon na ang katumbas dun sa kanya. Sa katunayan, ay hindi siya halos makatulog sa gabi sa kakaisip kung kumusta na ba ito. Dahan-dahan siyang lumingon at kaagad na nagbagsakan ng kanyang mga luha pagkakita rito. I miss you, Tita Mami. Tumakbo ito palapit at niyakap siya. I miss you too, baby. Pinugbog niya ito ng halik sa mukha. May isa pa pong tao na sobrang miss na miss ka, Tita Mami. Humulay sa kanya si Sabrina at tumakbo palabas ng gate. Pagbalik nito ay kasama na nito ang isang lalaking hindi niya inaasahan. Na muli niya makikita. Si Arthur. Inilang hakbang nito ang kanilang pagitan at walang sabi-sabing bigla siyang ikunulong sa mga bisig nito. Kung ano man ang sinabi sa ni Desiree, ay totoo lahat ng yon maliban sa isang bagay. Hindi totoong hindi kita mahal, Selena. Bulong nito sa kanya. Tumingala sa Selena at maling nagtama ang mga mata nila. Mahal mo ako? Naniniguro niyang tanong. Oo, simula ng araw na sinampal mo ako. Sagot ni Arthur at kinintalan siya ng halik sa noo. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong niya. Dahil alam kong galit ka. Mahirap na baka hindi lang sampal ang abutin ko. Sagot nito na ikinatawa naman niya. Nang magsigawan at magpalakpakan ng mga tao sa paligid, ay sakalang nakaramdam ng hiya sa Selena. Humuwalay siya sa pagkakayakap kay Arthur, pero nanatiling nakayakap sa isa niyang braso. Ang isa niyang braso sa baywang nito. Maraming salamat sa tulong. Imbitado kayong lahat sa kasal namin. Ani Arthur, at bigla siya nitong binuhat. Dahilan para mas lumakas ang hiyawan sa paligid. Natatawang ikinapit na lang ang dalawa niyang braso sa batok nito.
I love you. Bulong nito sa kanya. I love you too. Sagot niya.